Sa puso ng isla ng Leyte, matatagpuan ang isang bayan na hinubog ng tubig, digmaan at katatagan. Isang bayan na ang kasaysayan ay nagsimula hindi sa papel, kundi sa lupa, sa ilog, at sa mga sinaunang bakas ng tao. Ito ang kwento ng Burawen. Ang pangalang Burawen ay nagmula sa salitang waray na burabod, na ang ibig sabihin ay bukal ng tubig. Hindi ito basta pangalan lamang. Ito ay refleksyon ng kalikasan ng lugar. Sa pulpa noon, ang Burawen ay kilala bilang pinagmumula ng mga ilog, tulad ng Dagitan at Marabong, kasama pa ang iba pang sanga ng tubig na bumubuhay sa kalapit na mga bayan. Ngunit dumating ang isang matinding tagtuyot, natuyo ang maraming daluyan ng tubig. At dito nagsimula ang paglipat ng mga tao patungo sa isang lugar na tinawag nilang Buraburon, isang lugar na may masaganang bukal. Sa paglipas ng panahon, ang pangalang ito ay nagbago. Buraburon, naging Burawon, hanggang sa tuluyang naging Burawen. Bago pa dumating ang mga Kastila, may buhay na sa Burawen. Hindi ito haka-haka. Ito ay pinatunayan ng mga natuklasang ebidensya sa iba't ibang bahagi ng lugar. Natagpuan ng mga kagamitan mula sa Stone Age burial jars at mga Chinaware mula sa China. Natagpuan ang mga ito sa mga lugar tulad ng Patag Villa Aurora, Paghudlan, Tambuco, at Armasen. Ibig sabihin, ang Burawen ay isang sinaunang pamayanan na may ugnayan sa kalakalan at may sariling kultura, bago pa man dumating ang mga dayuhan. Noong taong 1595, dumating ang mga paring Jesuita at dito nagsimula ang bagong yugto ng Burawen bilang sentro ng Kristyanismo sa gitnang Leyte. Sa pagitan ng 1609 at 1616, ang Burawen ay naging pinakamataong bayan sa Leyte at Samar. May pinakamataas na koleksyon ng buwis sa rehiyon. Isang malinaw na patunay na ito ay sentro ng kapangyarihan at kalakalan noon. Ngunit ang Burawen ay hindi nanatili sa iisang lugar. Ito ay paulit-ulit na lumipat dahil sa kalikasan at panganib. Una, sa Armasen, isang lugar ng kalakalan at imbakan ng ani. Ngunit ito ay binaha ng Guinarona River. Lumipat sila sa Malabca, pagkatapos ay sa Lagiwan, upang umiwas sa pag-atake ng mga Moro. Mula roon napunta sila sa Tambuco dahil sa masaganang ani. Ngunit dumating muli ang tagtuyot, kaya hinanap nila ang tubig at natagpuan nila ang mga bukal sa timog bahagi ng kasalukuyang poblasyon. Nagpatayo sila ng isang depensa, isang estrukturang tinawag na kota malapit sa ilog. Ngunit dahil sa patuloy na pagbaha, pinili nilang lumipat sa mas mataas na lugar, ang kasalukuyang kinalalagyan ng bayan. Taong 1898, nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Espanya, ngunit hindi ito nagtagal. Dumating ang mga Amerikano. Sa Burawen, lumaban ang mga Pilipino sa pamumuno ni General Ambrosio Mojica, ngunit noong July 4, 1900, sinunog ng mga Amerikano ang buong bayan. Iilan lamang ang naiwan. Simbahan, kumbento, ilang gusali ng kalakalan. Ang Burawen ay naging kuta ng mga Pulahan fighters, mga mandirigmang lumaban sa pananakop. Matapos ang digmaan, bumangon muli ang Burawen. At sa panahong ito, sumiklab ang kaunlaran dahil sa Abaca industry. Lumakas ang ekonomiya ng bayan. Mga mahahalagang pangyayari, 1912. Irrigation System 1916, unang kuryente at sinehan sa Leyte at sa Mardone 1918, Public Market 1925, Municipal Building 928, Burawen Academy. Sa katunayan, ang kita ng Burawen noon ay mas mataas pa kaysa buong lalawigan ng Surigao. Ngunit noong 1929, dumating ang Great Depression at muling humina ang ekonomiya. Sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinakop ng mga Hapon ng Burawen, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga sundalong Hapon at mga gerilya. Ngunit may mas madilim pang bahagi ng kasaysayan. Noong 1944, nagtatag ang mga Hapon ng comfort station sa bayan. Dito, maraming kababaihan ang pinilit maging alipin, inabuso at pinatay. Noong October 20, 1944, dumating ang Allied Forces at pinalaya ang Leyte. Ngunit ang Burawen ay isa sa mga pinakawasak na bayan. Maraming buhay ang nawala, maraming gusali ang nawasak. Mula sa abo ng digmaan,
Muling bumangon ang Burauen, mga mahahalagang hakbang. 1946, pagtatayo ng high school. 1948, water system. 1950, mga pribadong paaralan. Ngunit hindi naging madali ang pagbangon. Noong 1951, sunod-sunod na bagyo ang tumama sa bayan. Sa kabila nito, 1962, naitatag ang unang rural bank sa Leyte at Samar Dattern. 1972, pinuksan ang Burauen General Hospital. Unti-unti, bumalik ang sigla ng bayan. Pagkatapos ng 1986 People Power Revolution, nagkaroon ng bagong yugto ng pag-unlad. Sa tulong ng pondo mula sa gobyerno, na ipatupad ang mga proyekto tulad ng farm-to-market roads, water system expansion. Public commercial complex. Noong 2015, itinayo ang sanitary landfill at bagong gusali ng pamahalaan. Ngunit dumating ang isang malaking pagsubok. Ang Super Typhoon Yolanda. Muling nasira ang maraming bahagi ng bayan. Ngunit tulad ng dati, ang Burauen ay muling bumangon. Sa bawat paglipas ng panahon, ang Burauen ay paulit-ulit na sinubok ng kalikasan, ng digmaan, ng kahirapan. Ngunit sa bawat pagbagsak, ito ay muling tumayo mula sa mga sinaunang bakas ng tao hanggang sa modernong bayan. Ang Burauen ay hindi lamang isang lugar, ito ay isang buhay na kasaysayan na patuloy na isinusulat ng kanyang mga mamamayan.